May treasure box ang bahay ko. Hindi sinasadyang nabato ni Reyna Daijo ang kanyang bib. Sa tuktok na tanso, sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala ang bib at naihatid. Bahay ng isang lalaki sa modernong panahon. Akala ng batang lalaki ito ay isang tansong pang-itaas. Ay ang kayamanan na iniwan sa akin ng aking ama. Sa hindi inaasahan, ito ay isang kayamanan ng kanyang mga libangan. Tapos, lumapit ulit yung bata. Amoy ng banayad na pabango. Kaya, naghanda siyang gumamit ng alak para magdisimpekta. Pagkatapos ay ibenta ito upang makakuha ng pera para sa kasal. Habang isinasagawa ang paglilinis, dumating ang in-order na pagkain. Pero tumalikod lang. Tapos wala na yung alcohol bottle at wipes. Samantala, ang babaeng general na si Daicho. Natuklasan ang dalawang bagay na ito sa bronze na tuktok. Napagtanto ng Reyna matapos magmasid. Na ang glass vase na ito ay hilang sa dynasty na ito. Sa sandaling ito, naalala niya nang pumunta siya sa templo para manalangin para sa mga pagpapala ilang taon na ang nakararaan. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Isang matandang Taoist na pari ang nagbigay sa kanya ng bronze na pang-itaas. At sabihin sa kanya na dalhin ito sa kanya, upang kapag nahaharap sa panganib, man-neutralize ang kalamidad. Sa kasalukuyan, ang babaeng emperador ay namumuno sa libu-libong sundalo. Huminto ng hukbong Jin sa Faklongkwan. Ang kakulangan ng tubig, nauubusan ng pagkain, ay halos hindi mabata. Alalahanin ang mga salita ng matandang Taoist, nagpa siya ang babaeng emperador na subukan ito. Agad lumuhad sa harap ng bronze top. Ipagdasal na matulungan akong malampasan ang krisis na ito. Sa gilid na ito, iniuwi ng lalaki ang pagkain pagkatapos iuwi ito. Pagdating ko sa bahay, natuklasan kong wala na ang alak. Ibinaba niya ang burger at nagsimulang maghanap kung saan-saan. As expected, yung hamburger na kabibili ko lang. Muli, ito ay ipinadala doon. Ang babaeng emperador ay yumuko ng 3 beses ng walang oras upang tapusin ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay tinamaan siya sa mukha ng inihatid na hamburger. Mabilis niyang dinampot iyon at inamoy-amoy. Ngayon ko lang nalaman na pagkain pala ito. Pagkatapos noon ay nagsimulang kumain at uminom ang dalawa ng masarap. Ngunit pagkatapos sabihin ito, kailangan nating sabihin ito muli. Gusto ko lang silang makita. Halatang halata ang pagkain na kinakain nila araw-araw. Kailangan ko pang magpanggap na parang hindi ko pa nakikita ang mundo. Ang lalaking ito ay walang mahanap na alak. Paglingon ko, natuklasan kong nawala na pala ang hamburger. Noon lang niya nakilala itong tansong pang-itaas. Maaaring isang hayop na lumulunok ng ginto. Kaya nagdala siya ng isang mansanas upang subukan. Ang resulta tama ang hula niya. Kung gayon, gusto ng lalaki na makita ito. Pagkatapos ng lahat, gaano karaming mga bagay ang maaaring hawakan nito. Kaya muli niyang dinala sa loob ang mansanas. Ilagay ang parehong saging at dragon fruit sa loob. Isang buong box ng instant noodles din ang nilagay sa loob. Nagdala pa ng isang supot ng bigas sa loob. Kahit anong ilagay mo dito, lahat ay sinipsip. Sa wakas, nagpa siya ang binata na dalhin ang tubo ng tubig. Kasabay nito, ang Reyna ay kumakain ng instant noodles kasama ang kanyang mga subordinate. Lahat ay sikim na kumain na halos mabulunan. Sinong mag-aakala na sa susunod na segundo, ang tanso na rurok ay magiging parang bukal ng bukal. Pag-spray ng patuloy na daloy ng malinaw na tubig. Kung may nakita kang kulang, nandoon. Naisip ng babaeng emperador na talagang may nagpapakitang Diyos. Kaya't agad na maghanda upang magsulat ng isang liham ng dugo, pinadala upang ipahayag ang pasasalamat. Ang board boy ay nagpatakbo ng tubig sa loob ng kalahating oras. Na nakaramdam ng manhid. Sakto naman, isang tunog ang umalingaw-ngaw sa bronze stick. Ako, si Doc Conowet, ay nanunumpa. Paglilingkod sa mga Diyos, sikat talaga. Ang 3 taon ni Tien Nguyen. Empress Daijo. Ang mga taong Kim ay sumalakay. Hindi kaya ang sirang kahon na ito ay konektado sa sinaunang panahon. Kaharap pa rin ang babaeng emperador. Ito, katapat na tao. Sino ba siya? Ito, katapat na tao. Diwata. Kinakausap mo ba ako? Sino ba siya? Diyos ng engkanto. Ako ang Empress ng Dakilang Joe. Doc Conowet. Diwata. Ako ang Empress ng Dakilang Joe. Doc Conowet. Totoo talaga. Kinausap ako ng mga Diyos. Binabati kita kamahalan. May tulong mo mga diwata. Talagang maaari nating gawing kaligtasan ang panganib. Oy, Doc Conowet. Ang tatay mo ba ay Chu Taitong? Nangunguna. Talagang alam niya ang lahat. Katulad ng sa pelikula. Nangunguna. Talagang alam niya ang lahat. Sa totoo lang hindi ako Diyos. Kung pwede lang sana siyang magpadala ng blood letter. Ang ginto, pilak at mga hiyas noong sinaunang panahon. Siguradong madadala.
Isa akong diwata. Pwede mo akong tawagan. Dai Immortal Venerable. Salamat Dai Tianton. Binigyan ng pagkain at tubig. Tulungan si Daicho na malampasan ang krisis. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, dalhan mo ako ng ginto, pilak at mga alahas. Hindi rin naman imposible. Kailangan lang ni Tianton. Makakatulong kay Daijo na malutas ang krisis. Ano ang ibig sabihin ng kaunting pera? Immortal Venerable, ito ang jade pendant ng nanay ko. Nagkakahalaga ng libu-libong ginto. Mangyaring kunin ito, Tianton. Kung titingnan mo ito, alam mong hindi ito maliit na halaga. Kumusta ang sitwasyon nyo ngayon? Nakikita ko kung paano kita matutulungan. Sir, sa kasalukuyan, mayroon tayong 30,000 sundalo. At 100,000 tao. Natigil sa Faklongkwan. Kakulangan ng pagkain at gamot. Natatakot ako na hindi ako makatagal ng ilang araw. Sinuwet NHI ay matapang. Magsumamo sa mga ninuno, bigyan mo pa kami ng pagkain. Tulungan kaming malampasan ang buwang ito. Nang dumating ang hukbo ng Qin ni Haring Zhao. Saka lamang maresolba ang krisis. Hindi, gusto niya ako, maghanda para sa 130,000 tao. Pagkain sa isang buwan. Mahusay na walang kamatayan. Inutusan kita na hanapin ang lahat ng mga kayamanan sa hukbo. Mangyaring tulungan si Nuwet NHI. Malampasan ang krisis na ito. Wow! Yumaman ka, yumaman ka. Lahat ng ito ay akin. Ngayon lang sinabi ni Nuwet NHI. Sa kanilang panig ay mayroong 130,000 tao. Kaya ang pagkain na ipinadala ko lang. Kulang na kulang para sa kanila ang makakain. Parang ngayon, lutasin ang problema sa pagkain. Mr. Chu, naipadala na ang kailangan mo. Sa susunod na kailangan mo ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin. Pasensya na sa abala sa iyo. Mangyaring ibalik ito para sa akin. Hindi ko rin kilala ang diwata. Posible bang humawak ng napakaraming pagkain? Tulugan ng kanyang kamahalan. Hindi naman kasi siya basta-basta na lang magsasabi. Tanlun, kung hindi iwasan, hindi na magiging magalang ang matanda. Lolo, papasukin sila. Dating general, maglakas loob kang sumugod sa aking kampo. Para saan ito, sir? Pinalibutan kami ng mga Jin sa Fulong Mountain. Kulang sa tubig at kulang sa pagkain. Kung magpapatuloy ito, hindi isang pangmatagalang plano. Ang ibig niyang sabihin, kami ay sumuko. Dating general, sobra ka. Nagsalita ang mensahero ng kaharian ni Kim. Kailangan na lang nating sumuko kay Kim. At ibigay ang 3 distrito ng lupa. Pagkatapos ay ipapadala kami sa timog upang maghanap ng kaligtasan. Alam mo ba na ngayong araw na ito ay ipinapasa natin ang 3 distrito? Bukas ibigay ang 3 distrito. Ang aming dakilang Joe. Gaano karaming lupa ang maaaring ibigay? Mas mabuti pa kaysa mamatay sa uhaw at gutom. Tama yan. Ayaw ka naming sundan. Naghintay si Doc Conowet na mamatay. Sinong nagsabing iiwan kita? Mamatay sa gutom at uhaw. Ginawa ko. Manalangin para sa pagkain mula kay Tianton. Ito ay malulutas ng napakabilis. Tianton. Oh, Doc Conowet. Ikaw ba ay hanggal na nagugutom? Ang mundo ay magulo. Saan ka ililigtas ng mga Diyos? Sa tingin ko ikaw ay isang matandang Diyos. Maaari kong hayaan kang manguna sa hukbo upang pilitin ang pag-amin. Huwag isipin ang mga nakaraang kaganapan. Ngunit hindi niya iginalang ang mga Diyos. Hindi kita mapapatawad. Kung gayon, masungit ang matanda. Ito ay bigas. Ito ay pinong harina. Ang Diyos ng langit ay nagpakita. Daral, magdala ng sopas. Ang iyong kamahalan ay protektado ng mga diwata. Hindi na kailangang yumuko kay Kim. Alam ng matanda na siya ay mali. Magpadala ng mga order pababa. Hindi iginalang ng dating general ang mga Diyos. Parusa ng 30 hampas. Sa inyong dalawa naman. Agad. Kamahalan, iligtas mo ang aking buhay. Magpadala ng isang tao upang matanggap ito. Suriin muli ang iyong pagkain. Oo. Binigyan na kita ng pagkain. Natanggap mo na ba? Maraming salamat, Fairy. Ang mga pagkain ito ay sapat na para mabuhay tayo ng 1 buwan. Ang dakilang biyaya ng mga Diyos. Hindi namin alam kung paano sasagutin. Nais mabuhay magpakailanman. Sumamba sa tabi ng mga Diyos. Sige, huwag mong ituloy ang pagtawag ng mga engkanto ng ganyan. Oo, dahil sinabi mo.
Pagkatapos ay naging ta sa buong buhay ko. Kaya dapat mo ba akong tawaging asawa? Asawa. Ano ang ibig sabihin nito? Asawa. Iyan ang kahulugan ng general sa iyong lugar. Kung ayaw mong tumawag, tapos yun na. Asawa, asawa. Hey, Noet NHI. Gusto kong makita kung ano ang hitsura niya. Asawa, gusto niyang makita kung ano ang hitsura ko. Pero kung makita niya yung painting ko. Pero sa tingin mo pangit ako. Kaya ano ang dapat nating gawin? Oh, ano ito? Ito ang telepono. Tuturuan kita kung paano gamitin ito mamaya. Noet NHI, kumusta? Ang pangalan ko ay Chotran. Asawa mo ako. Hindi ko inaasahan na napakabata ng asawa ko. Naisip ko rin na lahat ng immortal ay matatandang lalaki. Asawa, kumusta? Ako si Noet NHI. Hindi ko inaasahan iyon. Asawa ng emperador ko. At maganda parang diwata. Nauna nang nanumpa si Noet NHI na paglilingkuran siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngayon ay magpapaligo si Noet NHI at magpapalit ng damit. Kaya hintayin mo ako sandali. Noet NHI, dadalhan kita ng damit ng engkanto. Mangyaring subukan ito ng kaunti. Wow, ito. Nagsusuot din ba ng ganito ang mga Diyos sa langit? Ito ay talagang nakakahiya. Hindi ko rin alam kung kailan nagsusuot ng medyas si Noet NHI. Ano ang magiging hitsura nito? Noet NHI. Noet NHI. Asawa.